Now, for the method of sections, anong meron dito? The method of joints is most effective when we want to determine the forces in all the members of a truss. If, however, we need to determine the force in only one member or in any very few members, the method of sections is more efficient. No? Sabi dito that if kung gusto mong hanapin lahat ng mga internal forces, gamitin mo si method of joints. Pero kapag specific lang na member yung gusto mong hanapin, no? It's better to use method of sections, no? So for example, gusto kong hanapin si BD lang, no? BD. So hindi ko hahanapin lahat 'yan para 'di ba? Para mahanap si BD, kailangan muna tayo pumunta kay A. And then after ni A, mag-method of joints, pumunta na naman tayo sa B, no? So ayan, so maraming steps na gagawin. Sa method of sections, yung gagawin mo, if kung hinahanap lang is a specific member, yung gagawin mo dito is i-cut 'yan, no? Pag-cut mo yan, ano yung lalabas? We have internal forces, no? So instead of having mga members dito, yung representation nila dito are itong mga forces na kapag kinat natin yan. And sa paggamit ng method of sections natin, yung assumption ng force natin is always in tension, no? Tension, tension, tension. So ayan. Now, ang gusto kong malaman dito is ano yung value ni FBD. Yan lang yung gusto kong hanapin. Kung titingnan mo dito sa FBD natin, ito si FBD. Tama? FBD. Kung gusto kong hanapin, ito lang yung specific na force, di ba pwede ako mag-summation of moments dito? Tama? Kung mag-summation of moments ako dito, itong unknown, hindi ma-include sa equation. Itong unknown, hindi din ma-include sa equation. Tama? Yung ma-include lang sa equation ng summation of moments is itong si FBD. No? So, automatic na, by using summation of moments at point E, makukuha ko sa FBD, which is yan lang yung hinahanap. Klaro? So, yan yung method of sections natin. No? Ano yung paggamit? I-cut lang natin yung hinahanap natin. No? Sige, let's have an example. So, ito. We have determined the forces in members EF and GI of the truss shown. So, ano yung hinahanap dito? We have EF, this member here, and GI. Sige. So, paano tayo mag-method of sections dito? Ano yung ika-cut natin? Dapat diretso-diretso na pag-cut, ha? Ayan. So, kung yung EF yung hahanapin mo, pwede ka mag-cut dito. No? Kasi lalabas to. Tama? Now, kung GI naman, pwede mo siyang i-cut dito. Okay? So, sige. Start muna tayo sa EF. So, sa EF, itry natin i-cut dito. Okay? So, ano na yung image natin? Ano na lang? Wait lang. Before that pala, yung pinakauna muna natin gawin is find the reactions at the support. So, I know, ma-stress nyo na yan. No? Kasi nakaabot na mo dari na topic, no? So, alam nyo na paano kunin yung reactions at the support. Okay? So, assuming nakuha na natin yan. So, hanapin natin si EF. Ano yung gagawin sa method of section? I-cut natin yan. So, that image would somehow ito yung itsura. Ayan. No? So, nang kinat natin dito, ano yung lumabas? It should always be in tension. No? So, ito tension, and then ito tension, and then ito tension. So, we have FEG, FEF, and FDF. Ano yung hinahanap natin dito? Ito siya. So, ano yung pwede natin gamitin na formula na para makuha natin si FEF? Okay. Tama, summation of forces along Y. No, very simple. Oh, kay ito at saka ito, they are unknowns. No? Dapat tanggalin natin yan sa equation. So, anong equation na gagamitin? Summation of forces along Y. Very simple. Summation of forces along Y. Positive upward. So, anong meron dyan? We have positive 23, negative 28, negative FEF. So, automatic, makuha natin si FEF. So, ano yung value niya? FEF is negative, positive. Negative, no? Negative. Negative, kasi 23 minus 28, no? So, negative 5. Ibig sabihin that our assumption should be compression, no? Compression dapat to. Or upward, ano lang. Okay? So, di ba, method of section, automatic, diretso. Kung mag-method of joints ka dito, ano yung gagawin? Simula ka dito, sunod dito, sunod dito. Daga na kaayo. No? So, sige. Ito na naman, itong GI. Hinahanap yung GI natin dito. No? So, sige. Kinat natin dito. So, tension lahat. No?
nakatension, nakatension, nakatension. So, ayan, pagkat natin dito. Si FGI yung hinahanap dito. So, ito. So, ano yung equation na pwede natin magamit? Na hindi na mag-involve si FHI at saka si FHJ. Summation of moment at point, okay, at point H. So, automatic, no? Walang momento, walang momento. So, si FGI lang. Sige, sa FGI, summation of moment at point H, counterclockwise positive. So, anong meron? FGI, which is positive. Ano yung moment arm? We have 10. Anong meron pa? This one. We have 33 positive. Moment arm, we have 8. And then lastly, this one here is 16 negative. Moment arm, 10 is equal to 0. No? So FGI here is equal to, pila na siya? It's negative, no? Negative 10.4 kips. Negative, ibig sabihin, baliktad yung ano natin. It should be compression instead na tension. No? O yung direction niya, lagay nyo na lang papunta doon. No? So, it's either compression or ito yung ilagay natin. Klaro? So, ayan lang, no? Tatlong equation lang yung kailangan dito. Summation of forces along Y, along X, and summation of moments. Gusto niyo isang exam dito para at least may ma-perfect kayong exam? Pwede na. Ang chapter 7 na ba? Kaya lisod na chapter do. Magkaiba. Separate. So ito, anong gagawin dito? Determine the forces in member FH, GH, and GI. So ano yung mga members? FH, GH, and GI. So saan tayo mag-cut? Automatic dyan tayo magka-cut. No? So kung i-cut natin dyan, yung FBD natin somehow, wala pa. So ayan. No? So dito pala, sa method of sections, pwede mong gamitin yung left side or yung right side. No? Either sa dalawa, the same yung makukuhang answer. No? Pero doon kayo gagamit sa maliliit lang na forces yung involved. No? Kasi kung ito yung gamitin, daghana ana mag-moments, oy, baka magka-problema sa mga signs, no? Mali yung input sa calculator. So ito yung gamitin natin, the right side. Yung maliit lang yung forces. So sige. Ito, yung mahirap dito is yung mga triangle tayo, no? So sige, papunta doon, doon, at saka doon. They are all in tension. So ano yung gagawin natin dyan? Lakihan lang natin. No? Klaro ba? First is kinuha niya yung angle. Hindi naman given yung angle sa problem, no? So paano makuha natin yung angle na 28? 28. Paano natin makuha yan? Angle here is, nakita ba sa, ano? Ay, ito, given, no? So, kung ito yung angle natin, yan yung gusto nating kunin, that angle here is just tangent alpha is equal to opposite over adjacent. Tama? So, that is 8 over, ilan eh? 15. So, that is 8 over 15. So, yung alpha natin, ilan eh? 28.07. So, ayan lang. No? And then after that, diretso naman eh. Sige. Una muna, kunin natin, try natin kunin si... Ano pa yung first step muna natin na gagawin dito? Nakalimutan ko. First step na gagawin is, kukunin muna yung reactions of the support. No? So, ano yung meron dito? We have AX and AY. But AX is 0. So, we have only AY and LY dito. So, assuming nakuha natin, no? 7.5 and 12.5. So, proceed na tayo. Dito muna tayo, no? Try natin kunin si GI. Saan ba si GI? Ito. So, paano natin makukuha si GI? Anong pwede natin gamitin na equation na hindi na mag-involve si FGH and si FFH? Pwede tayo mag-moment at point H. Tama? Kasi walang moment tong dalawa. So, sige. Summation of moment at point H. Counterclockwise positive. So, anong meron dito? We have this one here, walang moment. Walang moment, walang moment. Ito lang yung may moment. No? So, we have negative 1 times moment arm 5. And then, ito siya, we have 7.5, which is positive, times 10. And then, lastly, we have FGI, positive, negative.
Oh, negative. No? Dito tayo mag-moment and yung rotation niya is clockwise. So we have negative. Times the moment arm. Paano to nakuha? 5.33. So, yung gusto niyang mahanap is itong length na to, no? Itong length na to. So, ano yung length na to? We have 10. So, ratio and proportions lang, no? So, if ito si HI, ayan. So, HI over 10 is just equal to this one over this one. No? Similar triangles. So, ano yung length na to? We have 8. And then, ano yung length na to? 15. So, that's why we have HI equal to 8 over 15 times 10. So, 8 over 15 is just 2 over 3. Ay, wait lang. Ay, dili. Ay, sige daw. I-calculate daw. Di pila ni. 2 over 3. Tama, no? Dili. Lahi lang i-gamit. No? So, the same lang, no? 5.33. Okay? So, this is 5.33. So, yan yung moment arm niya dito. 5.33 is equal to 0. So, makakukuha tayo ng FGI equal to 13.13 kilonewtons. It's positive, therefore, tama yung assumption natin na tension. Okay? So, ayan lang. Erase natin to. Proceed tayo sa next. Ano yung next na hinahanap? We have, sabihin natin, FH. No? Now, kung titingnan nyo dito, yung FH natin is nandito. No? Saan tayo pwede mag-moment in order na ma-eliminate si FGI at saka si FGH? Yung gusto nating hanapin is ito. Sige, summation of moment at point what? Point G na no? Kasi ito siya walang moment, ito siya walang moment. So, summation of moments at point G. So, anong nangyari dito? No? Anong nangyari dito? By principle of transmissibility, pwede ko yan usog as long as nasa line of action, no? So kung nausog ko yan, nandyan na si F of H. And then, i-component ko, no? Kung mag-component ako dyan, ito na yung result. FFH cosine alpha and FFH sine alpha. No? Kung ayaw mong gumamit ng principle of transmissibility, pwede naman, pwede. Dito ka, no? So ano yan? We have papunta doon. This is our papunta doon, we have FH cosine alpha. And may papunta doon na FFH cosine, ay sine pala, no? We have sine alpha. Pwede din to, no? Pwede dito ka or pwede dito ka. Klaro? So, walang mababago yan. The same pa rin yung answer na makukuha. No? But, ano yung moment arm nito? Yung moment arm nito is this one here. Ano naman yung moment arm nito? Yung length na to. Tama? Okay, so sige, try natin. So, summation of moment at point G, counterclockwise positive. Ano yung involved? This one here? FFH, no? FFH cosine. Ano yung alpha ulit? Alpha is 28.07. Okay? And then, positive, negative. Positive. How about this one? Positive din, no? So, we have FFH sine of 28.07. And then, ito at saka ito. So, ito we have negative 1 times the moment arm, 5. Ay, wait lang. Wala palang moment arm to. Lagyan muna natin ng moment arm. Ano yung moment arm nito? Oh, hindi yan 8. Ito yung moment arm natin, di ba? Oh, 5.33. May moment arm pa to. 5.33. Then, isa plus FFH sine 28.07. Ano yung moment arm? Okay, that is 5. And then minus 1 times 5. And then ito is plus 7.5 times the moment arm. Okay, 10. Ay, hindi 10. It's 15. No? We have 15 is equal to 0. And ito siya positive, ito siya is negative. Ito? Ay, 10 pala to. Sorry. This one here is 10. Okay. So, ayan, wala namang ibang variable dito, kundi FFH lang, no? So, we have FFH. Shift solve, we have that as
13.81 kilonewton compression, no? So negative yung nakuha nating answer dito. Kung isosolve natin sa CalQ. Klaro? Sige daw. Ano yung nakuha natin? FGI, check na. FFH, check na. How about ito? Saan tayo magmo-moment? FGH, saan tayo mag-moment? Sige daw. At point, ito yung hinahanap, FGH. Summation of moment at, ano yung pwede natin gamitin? At L, no? Kasi ito siya, walang moment sa L. Ito din, walang moment sa L. So, ito lang yung may moment sa L natin. Tama? Sige, try natin. No? So, ayan. So, by principle of transmissibility, ano yung ginawa niya? Nilipat niya papunta dito. Pero pwede namang hindi mo ilipat. No? Pwedeng dito lang tayo maglagay. Okay? So, masosolve pa rin natin yan. Pero try lang natin ilipat, no? Kung ilipat natin yan, and then i-resolve natin to X and Y component, ito siya, is may moment? Wala. Wala. So, ma-eliminate na to. Hindi na natin yan isosolve. So, ito na lang. Tama? No? So, dyan tayo mag-summation of moment. No? So, we have, dito tayo mag-summation of moment at ito yung force natin. No? Summation of moment at point L, counterclockwise positive. So, ano yung mga forces involved? This one here, no? FGH, cosine of beta, which is 43.5, ay 0.15 degrees, times the moment arm, which is 15. Now, sir, paano nakuha yung beta dito, 43.15? Paano daw? Makuha nyo na yan. No? So, anong meron dito? Ito yung triangle natin, no? So, ano yung length na to? We have 5.33. This one here is 5. So, paano makuha dito? That is just tangent of beta is opposite over adjacent 5.33. So, kung isolve mo to, beta is 43.15. So, very easy lang, no? So, analyze nyo lang by common sense. Ay. Nasaan? Ito? Dalawang 1? Hindi, sa G man ako nag-moment. Ay, ito, may 1 pa pala. Ay, may 1 pa pala, sorry. May nakalimutang 1. Meron pa pala, no? Sakto na ito ganiha. Ano yon? Minus 1 times 5, minus 1 times 10. No? Sakto. Sakto. Perfect na siya. Perfect. O, sige. Sige. We have, ano yun? Ito lang, no? May moment. And then, times the moment arm, which is this one. And then, ito din, may moment, no? So, we have positive 1 times, ano yung moment arm nito? 10. And then, last na, positive 1 times 5 is equal to 0. Yan lang, no? Okay na? Masosolve na to? We have FGH is equal to, negative to, no? We have 1.371 kilonewton. Negative means compression. So, ayan lang.